Ano benepisyo ng vitamin E sa katawan? Okay? Pwedeng vitamin E sa pagkain, yung iba umiinom ng vitamin E na supplement, tingnan po natin. So, pag kulang sa vitamin E, ipapakita ko rin yung 6 na sintomas. Okay? So, ang vitamin E, may tulong siyan sa immune system natin, pampalakas ng katawan, pinoprotect yung nervous system natin, yung sa utak, pati spinal cord, antioxidant din siya. Ang recommended mga 15 milligrams in a day. Pwedeng kunin sa pagkain, ituturo natin mamaya. Okay? Ano yung mga pagkaing mayaman sa vitamin E? Ano muna senyales pag kulang tayo sa vitamin E? Actually, may 6 na senyales. Number 1, tulad nga sinabi ko, pwede masira yung nerves natin, kaya humihina ang muscle weakness. So, mahina ang kamay, mahina ang paa, pwede mangyari yan. Number 2, senyales, pati paglakad mahihirapan din. Parang unstable, parang matutumba. Kasi nga, may diferensya yung nerves, humihina yung muscle. Yung nerves ang nag-uutos sa muscle natin na gumalaw. So, hindi tayo coordinated. Number 3, dahil nga nerves ang problem, mas namamanhid, mas nangingimay ang kamay, ang paa. Pwede rin yan, mababa sa vitamin E. Number 4, pwede rin lumabo ang mata. Okay? Itong mga light receptors sa retina natin, humihina, unti-unti palabo ng palabo yung mata. Number 5, humihina ang immune system. Okay? Mabilis magkasakit. And number 6, syempre, ito yung gusto natin, sa balat at sa buhok. Diba? Alam ko, tinitake ang vitamin E para sa balat, para sa buhok. May konting pag-aaral, although hindi ganun kalaki ang mga pag-aaral. Pero pwede naman i-take. Tapos sinabi ko maganda siya sa nervous system, nakaka-prevent din siya ng mga Alzheimer's disease. Kaya kung mababa sa vitamin A, pwede masira ang balat, ang buhok, pati yung memorya, mabilis magka-ulyanin, magka-Alzheimer's. So, yan ang senyales na kulang sa vitamin E. Tulad sinabi ko, skin problem, hair loss, muscle, mahina, lumalabo mata, pwede rin may stomach problem. So, bakit bumababa ang vitamin E sa katawan? Pwede rin malnourish, mahina kumain. Pero actually, yung talagang kulang sa vitamin E, medyo bihira lang naman to. Medyo bihira. Kasi nakukuha naman natin yan sa pagkain, sa gulay, sa mani. Pero merong mga sakit na bumababa ang vitamin E. Pag may problema tayo sa atay, pag may liver problem, ayan fatty liver, yan, pwede bumaba ang vitamin E. Pag may problema sa gallbladder, ayan. So, may problema sa liver, may problema sa gallbladder, sa atay, tapos sa pancreas, sa lapay. Okay? Pag may problema dyan, o sa pag-absorb ng pagkain, lahat yan. So, liver, gallbladder, pancreas problem, pwede bumaba ang vitamin E sa katawan. Ano yung mga pagkaing mayaman sa vitamin E? Ang pinakamayaman sa lahat ito, mga nuts and seeds. Okay? Sari-sari, peanuts, almond, kasoy, hazelnuts, sunflower seeds, yan, mga buto ng kalabasa, okay yan, butong pakwan, mahirap lang kainin. Pero ang seeds, kita mo, ang taas, 26 milligrams, 15 milligrams ng vitamin E. So, isang dakot lang nito, siguro isang dakot lang, medyo sapat na for the day. Pero syempre, lagi ko nga pinapayo, pag mani, wag lang yung sobrang alat at mamantika. Maganda yung unsalted. Sa gulay, meron ding mayaman sa vitamin E, spinach, kaya lang mga 2 milligrams lang. Green leafy vegetables, kalabasa, mga 1.3 milligrams. Avocado, medyo mataas, 2.1 milligrams of vitamin E. Kiwi, mangga, 1.5 and 1.1 milligrams of vitamin E. So, ito yung mga pagkaing pinakamataas sa vitamin E. Tulad na sinabi ko, mani, almond, peanut, coconut oil, olive oil, meron na rin konti, kiwi, mango, green leafy vegetables, spinach, avocados, red bell pepper, meron din. Pero yung mani ang pinakamarami. Yan ang mga mayaman sa vitamin E.
Ang itlog at gatas may konting vitamin E na rin. Ang asparagus meron ding vitamin E, broccoli at iba pa. Isda meron din. Ang isda mayaman din sa vitamin E. So, ano benefits ng vitamin E? So, bilang internist, cardiologist, usually, tinitingnan natin yung medical evidence. Pagdating sa vitamin E, hindi ganun kalaki ang mga pag-aaral na pinag-aralan para makita kung may benefit. Actually, may isang malaking pag-aaral sa vitamin E pati sa puso. Ang lumabas medyo negative. Ang ibig sabihin, hindi natin pwede sabihin yung vitamin E pampagaling sa puso, pero hindi rin naman siya nakakasama sa puso. So parang neutral lang siya. Naging negative yung result. Pero sa brain and spinal cord, mukhang may pag-aaral. So ano yung mga sakit na pwedeng matulungan ng vitamin E? Ito lang yung mga sakit na merong konting medical evidence, possibly effective for. Number 1, Alzheimer's disease. May konting pag-aaral dyan. Less memory loss, less nauulyanin. Number 2, ito, fatty liver. Tulad na sinabi ko sa atay, may tulong. Mas hindi namamaga, less fatty liver, less liver inflammation, bumababa din yung mga SGOT, SGPT pag umiinom ng may vitamin E. Okay din yan. Sa regla, masakit ang regla, premenstrual syndrome. Masakit pag nire-regla, na didepress, na kain ng kain, yung mga may PMS, may dysmenorrhea, pag umiinom ng kapsula na may vitamin E, may tulong, nababawasan. Okay? Meron ding ibang mga sakit, mga beta thalassemia, problema to sa dugo, nakakatulong din. Itong mga umiinom ng antipsychotic drugs, yung parang paggalaw-galaw, meron silang movement disorder, natutulungan din ng vitamin E. At yung umiinom ng gamot sa puso, yung umiinom ng ISDN, isosorbide, dinitrate, yung mga Isordil, Imdur, may tulong din. So ito lang yung mga sakit na mukhang natutulungan. Sa balat, may konting pag-aaral sa balat, sa buhok, pero hindi pa ganun kalalaki. Pero yung mga dermatologists, pinapayagan din naman nila kung gusto nyo uminom ng vitamin E o pagkaing mayaman sa vitamin E para sa balat, para sa buhok, pwede rin. So ito yung mga benefits of vitamin E, tulad na sinabi ko. Sa utak, medyo okay. Sa skin, pwede na rin. Sa puso, walang ganong benefit nakita. Sa immune system, may tulong. Sa mata, may tulong. Sa PMS, sa fatty liver, may tulong din siya. Ngayon naman, yung iba, mag-iingat lang tayo sa vitamin E. Meron ding warning. Diba? Balance tayo. Wala po tayo ine-endorse na kahit ano. Tinuturo ko lang sa inyo ano tamang pagkain na mayaman sa vitamin E. Yung iba, umiinom ng vitamin E supplement. Babantayan nyo na huwag din ma-overdose kasi may overdose ang vitamin E at meron din siyang possible side effects. Sino ang dapat mag-ingat? Yung mga malabnaw na ang dugo. Okay? Isang side effect ng vitamin E, nakakalabnaw ng dugo, lalo na kung high dose. For example, may stroke na dumugo sa utak o may pagdurugo sa katawan, ingat na sa vitamin E, baka lalong dumugo. Kung kayo ay umiinom ng aspirin, pampalabnaw ng dugo, warfarin, Coumadin, o bigay ng cardiologist nyo, pampalabnaw ng dugo, pag sinabayan mo ng vitamin E, baka lalong lumabnaw ang dugo. Paalam nyo muna sa doktor nyo. Higher risk of hemorrhagic stroke, nagdudugo, kasi nga, nakakalabnaw siya ng dugo. Pag mataas din sa vitamin E, nasusuka, sumasakit ang tiyan, intestinal distress, at alam ko may konting mga muscle pain pa rin. Okay? So ito lang naman ang pag-iingat, pero basically, tandaan natin ano yung mga pagkaing mayaman sa vitamin E, may tulong din yan sa katawan. At kung feeling nyo, baka mababa ang vitamin E ninyo, kumonsulta po tayo sa inyong mga doktor. Salamat po.